Napakaraming dahilan kung bakit lumalabas ang error 12, mapa NMAX man or Aerox. Kaya naman ituturo ko dito kung paano mag-troubleshoot at tumbukin ang sirang pyesa. So meron siyang error 12. So try natin ipo-start kung aandar ba yung motor or iikot ba yung magneto. So napapansin mga boss, ipakinggan nyo. So umiikot na may magneto, ano? Yan, no? Umaandar siya. Minsan hindi. So ang gagawin natin dito mga bossing, i-check natin yung kanyang linya ng stator, CKP sensor, spark plug cap, tsaka spark plug. So umaandar naman siya mga boss, no? Kaso nga lang, ang problema nito kapag ginagamit namamatay, yun yung delikado. So yan yung pinaka-concern ni sir na ipapaayos sa atin. So dito mga bossing, check natin yung kanyang kilometrahe kung ilan na yung inabot. Ayun, 55,478 kilometer. So yan yung inabot niya mga bossing, ano, sa within 5 years. Kapag pinapaandar mo yung motor, tapos umiikot naman yung magneto, minsan nag-i-start, minsan ayaw, 5 pyesa lang ang titingnan. Una, itong spark plug cap. Dapat walang kalawang at nasa tama ang resistance. Pangalawa, spark plug. Dapat hindi pudpod ang center electrode. Check nyo rin yung gap ng ground electrode. Double check mo na rin yung socket ng stator. Baka nag-uumpisa na yung sunog. Pangatlo, yung ignition coil. Dapat kitang-kita ang tanso ng tension wire. Kasama nga doon, yung dalawang input supply. Kapag walang problema sa aking nabanggit, tumbukin nyo na yung magneto at stator. Dito nga natin makikita ang pang-apat na pyesa. Sa CKP sensor, madalas nagkakaroon ng problema. Dito nga, tinetesting ko muna at pinapakita ko nga sa aking customer na palitin na talaga. Mga dahilan kung bakit nasisira yung CKP sensor, length of service, or kaya naman nababad sa langis. Ganito nga ang nangyari dito sa motor. 5 years na nga ito at nababad sa langis yung sensor. May nagtanong sa akin kung ano ang mga sign kapag pasira na yung CKP sensor. Ang sagot ko dito, wala. Unless kapag pinabaklas mo yung CKP at gawin mo yung tulad ng pagtetest na ginagawa ko. Para lang yan sa akin mga bossing, ha. Hindi ko lang alam sa ibang mekaniko. Bago ko nga kinabit itong CKP sensor na dala-dala ko, pinakita ko muna sa aking customer na wala nga itong problema kahit aftermarket lang. Marami na akong nasubukang CKP sensor sa online. Pero itong kinakabit ko mga bossing, guarantee 100% walang sablay. Alam niyo mga bossing, nag-post ako sa aking Facebook page. Doon sa video, nag-testing ako ng 3 CKP sensor. 2 aftermarket na bago at isang genuine na sira na. Makikita niyo doon mga bossing yung performance ng CKP na ginagamit ko. Napakasulit kahit aftermarket lamang. Mga boss, subukan natin. So balik natin yung kanyang coolant mga boss, tsaka radiator para matesting natin na maigi. Sa mga naghahanap ng CKP sensor mga bossing, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page. Re-replyan ko kayo doon. Eh mga bossing, so ito na yung Aerox na ginawa natin. So sa ngayon, pinapaandar natin siya ng matagal. Kasi kung may problema pa rin tong CKP sensor nito, dapat mamamatay na to. So kanina pa to mga bossing umaandar, hindi pa rin nag-shutdown yung makina nito ng kusa. Yan mga bossing, ginamit ni sir yung motor niya habang pinapaandar dito. So ito na siya. Yan si sir, oh. Palagay mo sir, okay na sir, no? Ayan. Kasi kanina pa yan bossing umaandar, so tinesting pa rin ni sir. Dapat kung may problema pa yan, yung motor na to titirik na. Pero ngayon mga bossing, hindi na siya tumitirik. Okay. So mga boss, alright.